Guys, pag-usapan natin ang alamat. Ang player na muntik nang hindi makapaglaro sa national team dahil sa pagkakaban sa kanya for life. Nagsimula siya makilala sa San Carlos College taong 1946. Lumipat sa Manila para maglaro sa Letran. Napag-champion niya ang dalawang team na to. Sa sobrang galing, nakuha siya sa Olympics. Taong 1950, rank 12 ang Pilipinas doon. Taong 1951 at 1954, kasama siya sa koponan na nakakuha ng gold sa Asian Games. Sa sobrang galing, isa siya sa nominado ng Pilipinas para sa paglaro sa 1954 World Cup. Pero may nangyari na hindi inaasahan. Nung aalis na ang Pilipinas papuntang sa Estados Unidos para mag-tune-up games, walang the Pax na pumunta. Hindi nakasama ang ating bida para sa tune-up games nila sa Amerika. Kaya pili ng Philippine Amateur Athletic Federation, inindiyan sila ni The Pax. Dahil dyan, napatawan siya ng ban for life para maglaro sa national team. Maraming nagluksa at nalungkot sa pangyayari. Nakarating ito sa ating Pangulong Ramon Magsaysay. Dahil dyan, pinaimbestigahan niya sa Kongreso ang pangyayari. Lumabas sa investigasyon na kaya pala hindi nakapunta ang ating bida dahil wala siyang pamasahe. Nasa bowl siya ng mga panahon na yon. Inihintay ang padala ng mga magulang pero walang perang dumating. Kaya hindi siya nakauwi sa Maynila para makapunta sa Amerika para nang malaman ito ni Ramon Magsaysay, agad niyang binawi ang ban for life sa ating bida. Binigyan niya ng pamasahe ang ating bida para makapunta sa Amerika. At yun na nga, nakahabol sa final line-up ang ating bida. Siya pa ang ginawang team captain sa ating koponan. Nagbunga ang lahat ng pinaghirapan. Tinalo ng Pilipinas ang malalakas na koponan. Ang tumalo lang sa kanila ay ang Brazil at ang USA. Dahil dyan, nakuha ng Pilipinas ang bronze medalist sa 1954 World Cup. Magmula ngayon, wala pa rin nakakapantay sa ginawang record ng ating bansang Pilipinas. Third place finish sa World Cup. Sana nagustuhan nyo ang kwento ng ating bida.